Ayun, so magandang araw sa ating lahat mga idol, no. So shoutout po sa ating mga viewers diyan, sa ating mga silent viewers, no. So usapang PCM naman tayo ngayon mga idol dahil maraming nalilito dito. So nagpapasalamat din ako kay Idol Vlogs Hub Official. Ayan, so maraming maraming salamat Idol sa pagbigay ng PCM na to para mabigyan natin ng ano no ng tutorial, ang malinaw na tutorial para sa mga idol natin na nalilito dito. So bago nga pala tayo mag-start mga idol, siguro medyo ano na tayo ngayon, medyo magiging consistent na tayo sa pag-upload ng mga videos, no, dahil umalis na po tayo sa ating dating trabaho mga idol, no, dahil gusto kong mag-focus sa mga ibang bagay, lalo na dito sa aking channel, sa ating YouTube channel, no, para makapagbigay tayo ng mga mas madami pang content na tutorial para sa mga gustong mag DIY talaga, no. So hinihingi ko mga idol ang inyong suporta. Sana suportahan niyo po ang ating video dahil malaking tulong at malaking bagay po ito sa ating channel para magtuloy-tuloy po tayong makapaggawa ng mga mga idol, ng mga tutorials para sa ating mga DIY, no. So ngayon naman mga idol, nagpapasalamat na po ako sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa ating mga videos, sa panonood at pag-share, pag-like at pag-comment sa ating mga videos mga idol ay napakalaking bagay po para sa channel natin na ito, no. So without further ado mga idol, simulan na natin ito para hindi na po excuse me, para hindi na po umaba yung ating videos, no. So dahil naiintindihan ko naman kayo pagka masyadong mahaba ang video, medyo inaantok na po kayo. So simulan na natin. Okay, let's go. So kapag bumili nga kayo ng ganitong PCM 015 na model mga idol, ay bibigyan kayo ni seller ng mga ganitong gamit, no. So meron tayong laman na watt meter at ito yung tinatawag na shunt. Okay? And then bibigyan niya kayo ng 6 na piraso na wires. Okay? So yung iba kasi mga idol, yung diagram niya sa likod ay may color coding, no. So pero yung iba naman na wires niya ay hindi tugma sa pagkaka-color code ng mga diagram niya dito sa likod, no. So ito ay black and white yung diagram niya. So wala tayong color coding, no. So ipapaliwanag ko sa inyo mga idol, kapag yung diagram niyo dito ay hindi tugma sa mga kulay, or kung yung diagram niyo dito ay colored siya at hindi tugma yung mga wire na dumating sa inyo, huwag niyo nang pansinin yun mga idol. Ang importante ay sundan nyo ng maigi yung kanyang mga diagram, which is yun ang gagawin natin ngayon, okay? And then dito sa shunt niya mga idol, napaka-importante nito kapag kayo ay bibili sa inyong solar setup. So dito sa shunt mga idol, kailangan kabisado nyo yung tamang shunt na tutugma sa inyong setup mga idol. Hindi dapat kayo basta-basta bibili dahil meron tayong mga iba't ibang klase ng shunt. Merong 50 amperes, merong 100, 200 and then 300. So kung yung discharge nyo ay umaabot ng let's say 50 amperes or less than 50 amperes, okay na kayo sa 50 amps na shunt, no. So hindi kayo pwedeng basta-basta bumili dahil kapag yung binili nyo ay kulang dun sa paggagamitan nyo, maaring magkaroon po ng hindi tamang pag-measure yung ating watt meter doon sa inyong gustong makita. So hindi siya tutugma kasi kapag yung shunt nyo ay 50 at yung load nyo or yung discharge nyo ay above 50, let's say nasa mga 55 to 60, so hindi na po tutugma yung ibibigay sa inyong reading ng ating watt meter. Baka magtataka na lang kayo at magkakamot ulo. So magkakanda lito-lito kayo mga idol, no. Okay, so importante yung shunt na bibili nyo, dapat kabisado nyo kung ano yung mga load nyo or kung ilan yung gusto nyong i-discharge or kailangan yung i-discharge sa inyong solar setup para makita nyo yung magandang resulta. So ang watt meter na to mga idol ay napakaganda, no, dahil kayang-kaya niyang sukatin ang voltage, current, power, capacity, internal resistance, at saka energy, state of charge, running time, at saka impedance. So napakarami ng kanyang kayang sukatin, no, at ibigay sa inyong data. So proceed tayo mga idol sa ating pagwa-wirings dito.
So lagyan muna natin to ng mga wires niya mga idol, no. So dito pagka yung mga pasama niyang wires, so meron kayong dalawang Y terminal na pasama. Dalawang klaseng wire yan. So itabi muna natin yan. So unahin natin dito sa kanyang pinakaunang wire mga idol, ito. So pinakababa. Ayan. Itong pinakababa mga idol ay ito ay nagko-connect sa ating pinaka main positive battery, no. So kung titignan nyo, kung susundan nyo yung ating diagram, ayan, pumunta siya dyan and then pumunta siya sa pinaka main positive ng ating battery. So dyan natin i-connect to. Okay, so next natin, so negative. Pagka negative, syempre ang kulay niya ay black. Nasa sa inyo naman mga idol kung anong kulay gusto nyo. Kung red, pwede rin naman. Pero dito ang gagamitin natin ay kulay black syempre. And then syempre itong negative natin ay pupunta sa main negative ng ating battery. Ayan, no. Ito mga idol. Ayan. So susundan natin, pupunta yan sa pinaka main negative ng ating battery. Okay? And then next natin, ito nasa taas niya. So dito kasi, dito na natin gagamitin yung dalawang merong Y terminal na lugs, no. Ayan. So lagay muna natin. Ayan. And then yung susunod, ika-apat. Ayan. So meron na tayong apat na wire. Yung una, yung ating connection sa pinaka main positive, and then yung next, yung pinaka main connection natin sa negative, no. And then itong susunod na dalawang wire na to mga idol, ito na yung ko-connect dito sa ating shunt. So hindi rin to basta-basta nilalagay, no. Susundan nyo rin dapat yung kanyang connection. Itong sumunod mga idol, which is ito, yung kulay yellow, ayan. Ito yung sumunod, kulay yellow. Ito ay yung ikatlo, ito. So yung ikatatlong line ay ito siya. So kung susundan natin, ayan, so nandito siya. Ibig sabihin yan, ito yung connection niyan dito sa may screw. Okay, kasama niya yung sa pinaka main negative na battery, ayan. And then yung susunod, yung kulay blue, ito na yung papunta sa taas naman, ito sa taas. So dito mga idol, huwag kayong malilito, no. Pagka bibili kayo ng shunt, ay sana mapanood nyo ito bago kayo bumili ng shunt, no, para mapag-aralan nyo. Okay, ito. Dito sa ating shunt mga idol, dito sa kanyang side, meron tayong mapapansin na mga nakasulat, no. Ayan. FL-2 0.5 and then dito 100 amps 75 millivolts. Ang sa akin kasi napansin ko mga idol, dito, so ganyan yung diagram, no. So dito, pansinin nyo mga idol yung kanyang sulat nandito yan sa baba, and then yung 100 amps 57 volts ay 75 volts nasa itaas. Kapag ka binaliktad mo yan pa ganyan at dito mo pinasok yung color yellow, ito sa galing sa main negative ng kanyang battery, pagka dyan mo yan nilagay, mag-iiba yung kanyang reading. Ewan ko lang kung na-experience ng mga iba to, no. So dito kasi na-experience ko, iba yung kanyang reading, no, parang mas mababa. So ang ginawa ko, binaliktad ko siya ganyan. So nung binaliktad ko siyang ganyan, umayos yung kanyang reading. So napagkumpara ko kasi ito mga idol dun sa aking ginawa nun na ganito, no. So meron siyang load, parang hindi siya tugma sa kanyang load. So yung 9 watts na load niya na ilaw ay mas mababa, nasa 5 watts. So nung binaliktad ko siya, umayos yung kanyang reading. So para sa akin mga idol, yung paglabas or yung load natin dito ay itong merong sulat na 100 amps 75 millivolts. So dito yung papuntang load, ayan, pag ganyan siya. And then dito kasi yung papunta sa ating negative battery, ayan, no, nakasulat, kung titignan nyo, ayan, o pag ganyan siya. So ito yung galing sa ating negative battery, and then ito na yung papunta sa ating main negative na load. Ayan, so ito yung kanyang
nakasulat mga idol, 100 amps. So yan yung load dito banda. Ito yung galing sa ating main negative na battery. So pagka binaliktad mo kasi yan, mapapansin nyo, nandito yung kanyang gitli. Ewan ko kung merong ano tawag dito, may diferensya to sa kanyang pagbasa ng load, no. So dito yung mas the best na ano niya na paglalagyan ng ating main na load papunta sa ating load. Okay, so proceed tayo. Ito yung yellow, pupunta yan dito sa papunta sa ating negative battery. Ayan, so lalagay natin yan dito. And then yung next, yung kulay blue, dito naman yan. Kaya mayroong dalawang wire yan mga idol. So dito natin to ilalagay. Ayan. Okay. So kung titignan natin yung ating diagram mga idol, yung blue ay papunta sa ating negative load, and then yung ating yellow ay pupunta naman sa ating negative battery, papunta sa ating negative battery. So meron tayong naiiwan dito na dalawang klaseng wire, no. So yung red kanina na-explain ko sa inyo, pupunta na ito sa main positive ng ating battery. And then itong yellow ay itong black, sorry, ay pupunta naman to sa main negative ng battery. So gagawa muna tayo dito ng ating wire. Wait lang mga idol . So ito yung ating gagamitin na wire dito. Tigas. Ayan. So ito lalagay natin dito. So itong magsisilbing pinaka main negative out natin. Main negative out. Ayan. Ganyan muna. And then ito yung pupunta naman sa ating negative battery. Tatandaan nyo main negative battery. Ito yung pupunta sa ating main negative battery. Ayan. So bago natin to i-lock, itong color black na to, ito yung nakalagay sa ating negative battery. So isasama na natin yan dito. Kasi siya rin lang naman, pupunta rin lang yan or galing din lang naman yan sa main negative battery, no. So sasama na natin dito. Ayan. Para hindi na tayo mahirapan. So ito na mga idol. So medyo tapos na tayo, no. Itong dalawang natitirang wire, red at saka black, ito naman yung ating external power supply. Ayan. Ito. So hindi na natin to masyadong kailangan. So sa mga may gusto, pwede rin nyo naman ilagay yan. Lalagyan nyo lang yan ng battery na rechargeable mga idol, no. So dito nyo lang ilalagay. Pagka kinonect nyo yan, ito may nakalagay naman dito positive. So ilalagay nyo yung positive na ganyan. And then yung negative. Ayan. So lagay natin para sama na natin sa tutorial, no. Ayan. So ito yung ating battery. Ayan. Ito yung paglalagyan ng ating battery kung ilalagay nyo yan. Which is hindi naman yan masyadong kailangan. Pero nakadepende na rin yan sa inyo mga idol, no. So lalagyan natin ng sample. Positive. Lagay natin. And then negative. Ayan. So para magkaroon siya ng independent na baliktad. Para magkaroon siya ng independent na power supply. Okay? So para meron siyang anong tawag dito? Power supply nga mga idol. So para sa akin hindi ko naman na siya kailangan yan, no. Kaya tatanggalin na natin. So meron tayong ngayon mga idol. Meron na tayong tatlong wire na walang connection. So yung iba nakakabit na yung mga yan. Ayan. So subukan natin tong i-power up. Okay, para ma-calibrate natin. So ito, meron na tayong supply dito mga idol.
ito yung ating positive, and then ito yung ating negative. So let's pretend this is a battery, no? So ito yung ating positive battery and then negative battery. So itong kulay pula na naiiwan na wire, which is yung nandito, ayan, nakalagay sa positive battery. Ito na yung pupunta dito mga idol, ayan. So lalagay muna natin yan dyan. Kakabit nyo yung pula dun sa inyong positive connection ng battery, ayan. And then yung next, yung ito sa baba, ito mga idol, nakalagay sa pinakababa, negative battery, ayan. So ito yung negative battery natin, no? Ayan. Ito yon. Ito yung tornilyo na nasa baba, ayan. Pinakababa, ito. Yan, pupunta yan sa ating main negative ng ating battery. So ito yon mga idol, no? Main negative ng ating battery. Pagka nilagay niyo yan, magkakaroon na ng power yung inyong watt meter. Nalalagay nyo yan dyan. Okay. So ito yung nakalagay, nakatap sa inyong main negative na battery, which is yung out nyo. Ito na ngayon yung magiging main out ng inyong battery. So para ma-read ng inyong watt meter yung papasok at saka lalabas sa inyong battery, sa inyong load. Ayan. So meron na tayong power at meron na tayong display. So dito mga idol, makikita nyo, wait lang ayan. So dito mga idol, makikita nyo yung display ng inyong watt meter ay meron na tayong output, or meron na nababasa na natin kung ilang volts yung ating battery. And then meron tayo dito sa ibaba, current, power, energy, at capacity, syempre, and then external resistance, and then SOC, which is 100%. Makikita nyo naman sa ating bar, 100%. And then yung ating running time. So dito kasi mga idol, yung ating gamit ngayon is power supply. Wala tayong 12 volts na battery, no? Pang example lang naman, pang demonstration lang naman natin para makita nyo mga idol, no? So subukan natin siyang lagyan ng load. Ito, meron tayong FSL bulb dito na 12 volts. Ito yung pinaka nagustuhan ko na gamit sa aking solar setup, 12 volts na FSL. So napakatagal na ito mga idol. Kung gaano katagal yung setup ko, ganun na rin katagal yung aking mga bumbilya. So asan yung ating positive? Ito, positive, isisiksik ko muna dito. Ayan. And then yung ating negative, ito. Ayan. So makikita nyo mga idol ay kumukuha tayo ng 0.3 amperes or 300 milliamperes, and then meron tayong 5 watts. Ayan. So dito mga idol, kapag bagong bili nyo yung inyong watt meter at na-set up nyo na, nailagay nyo na yung kanyang mga connection, hindi pa po yan tapos mga idol, no? Dahil dito sa ating watt meter ay hindi pa po ito calibrated. Kagaya po nito, ang ating nakikita ay 4 watts yung kanyang consumption, pero yung ating gamit dito na load ay 9 watts. So hindi siya tugma sa ating reading, no? So ganito mga idol, kapag inyong i-calibrate yung inyong watt meter. Dito meron tayong parang gutli dito, ito ay i-button to mga idol. So long press lang natin to. Kailangan muna kasi natin dito iset yung ating gamit na shunt, at saka siyempre iset natin yung ating HBD at saka LVD. So dito mga idol, long press lang natin dito. Pagka may lumabas na ganyan, bitawan nyo na, and then isa pang pindot. Ayan. So dito makikita nyo set current. Isa-set natin yan ngayon. Long press lang yan mga idol. Ayan. So lalabas yan 50. So kung 50 amp yung gamit yung shunt, iset nyo yan 50. Pero ang gamit natin yun ay 100. So isa-set natin yan ngayon sa 100. So kapag yung gamit yung shunt ay 100, iset nyo yan sa 100, and then long press lang yan mga idol. So dito medyo malapit na siya sa ating anong tawag dito, sa consumption na 9 watts, no? Ayan na, lumabas na. So 8.58. So okay na yan na
reading mga idol, unlike kanina nasa kalahati lang, 4 amperes lang ay 4 watts lang dahil nakaset lang tayo sa 50 amps na shunt, which is hindi siya tugma sa ating gamit. And then pagkatapos na kayo doon mga idol, iset naman natin yung kanyang HBD at saka LVD. Ito yan, long press lang ulit. And then unang lalabas yan, ayan o, set voltage. Ayan. So sandali. Lipat, ayan. So long press lang ulit. Ayan. Pagka lumabas na kayo dito mga idol, ito kasi palipat-lipat to ng kanyang display Kung saan nagstay yung kanyang display, yung kanyang nag-blink na yan, doon lang kayo pwede makapag-set. So itong pinakaunang settings na to ay ito yung kanyang HBD o SOC, state of charge. Kung makikita nyo, ayan yung bar natin, puno. So iseset nyo dyan kung depende sa inyo kung ano yung battery nyo, kung lead acid, LiFePO4 or lithium na 12 volts or 24 volts. So iseset nyo yan dito. So let's say for example yung ating battery mga idol ay LiFePO4 na 12 volts. So ang HBD nun para sa akin ay 14.2. Set nyo lang yan mga idol. Ito. So wait lang natin. Ayan. So dito 14.2, nakaano tayo sa dulo no. So 2 lang yan. Ayan. And then wait natin mag-blink yung 3. Ayan. Pwede natin set ng 4. And then yung 0 set natin ng 1. Ayan. So 14.2 volts. So nakaset na yung yung HBD natin. Hindi na natin gagalawin yung susunod na blink niya Ayan. Wait lang natin. Ayan, so 14 volts na. And then para ma-save yan mga idol, long press lang. Okay. So nag-iba siya. Ang lumabas naman nawala yung bar dito. Ibig sabihin, ito na yung LVD. So ang LVD para sa akin ng LiFePO4 sa 12 volts ay 12.5 volts. So pwede na 'yon. So ayan, 12. And then wait natin ulit mag-blink para lumipat. So dito 1, okay na 'yan. Doon naman sa next. Ayan, so 12.5. Okay, and then long press lang natin mga idol para mag-save. Okay, so na-set na 'yan. So kung napapansin nyo kanina yung ating SOC dito ay full bar. Ngayon mga idol ay nakatama na siya or nakatimpla na sa ating settings na gusto So ito ay bumaba na yung kanyang SOC or state of charge, naka 24% na lang dahil yung volts natin ay 12.9 volts na lang. So malapit nang malobat yan. Kung LiFePO4 yan mga idol, malapit nang malobat. Okay, dahil 24% na lang. So tataas yan kapag nag-charge na yung ating battery. So ganun lang kadali mga idol. Sundan nyo lang maigi yung ating tutorial, and then yung pag-calibrate masusundan nyo yan, at yung wirings masusundan nyo yan. Kung meron man kayong pagkakalituhan, mag-comment lang kayo down below mga idol, at susubukan nating mag-comment. Replyan kayo sa pinakamadaling panahon. Okay, so yun lang mga idol. Maraming salamat sa panonood, at please subscribe sa ating channel para mga hindi pa nakasubscribe, at paki-share na rin mga idol, and paki-like na rin yung ating video. Okay, so maraming salamat mga idol. Until our next video, maraming salamat po.